Ibang klase rin itong grupo ni Nangagba, mga kababayan, ano? Akalain nyo, si VP Inday Sara Duterte ang may kinakaharap na impeachment case ngayon. Pero, etong mga bata ni Ngagba, partikular na itong mga buhaya, mga kababayan, sa Kongreso, ay ang pinagsisigaw ay protect Ngagba. Protect BBM daw, mga kababayan. May impeachment case na rin ba si BBM? Bakit nyo naman poprotektahan? At nag-fellowship pa sila, mga kababayan, ha? Parang Lord of the Rings talaga, mga kababayan. The Fellowship of the Ring. Nagpunta ang mga buhayang kongresista sa sa Palasyo Malacanang para magpakita daw ng support kay Ngag-Ngag. Gayong ang inaatake naman ngayon, mga kababayan, ay si VP Inday Sara. Siya po, si Sara po ngayon ang humaharap sa impeachment na posibleng ikasipan niya sa pwesto. Bakit si Ngag-Ngag ang puprotektahan niyo? Kaya sabi nga ni Marcoleta, mga kababayan, paano ang Vice Presidente? Hindi niyo po protektahan? Halal siya ng taong bayan at nasa saligang batas na dapat rin siyang protektahan. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait na reviewer, mga kababayan, na si Rocuso. Paano ba ito sabihin? Racuso? Thank you so much po, kababayan. Narito po ang video. Hindi naman pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, Diba? Mayroon bang impeachment laban kay BBM? Dahil ang kanilang fellowship, mga kababayan, ay yung mga kongresista na siyang boboto para sa impeachment. Ang tanong, sino ba ang may impeachment? Di ba si Sara? ang pinipilit nilang giyagasin. Ano ba yun? Giyagas. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Di ba? So bakit protect the president? Wala namang bantang impeachment laban sa kanya. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala Baliktad kasi mga ngagngag na kababayan. namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo. Wala. Mas mabuti sampahan na lang siguro din. Di ba ng impeachment, mga kababayan? Para patas. Impeachment ang binibira kumbaga sa bagyo diyan, sa kalamidad. Lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Pati NBI, DOJ, gusto po nilang ipasali ang ombudsman. Pero ang ombudsman ang sabi, huwag niyo kaming isali dyan sa kalokohan niyo. Yung mga kongresista at iba't iba pang mga media, mga kababayan, all attack kay VP Sara. Tapos, protect Ngagba. Di ba iisa lang kayo dyan? Trio kayo eh. Ngag-Ngag, Lisa, at saka si Tamba. Tapos itong mga buhayan ni Tamba sabi, protect the president. Para na rin yung sinabi ng mga kababayan na, protect myself. Dahil ang lahat ng aksyon dyan sa Kongreso, mga kababayan, ay may basbas po ni Ngag-Ngag dyan sa taas. Aminin nyo mat sa hindi. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Tinatarget nila ang pangalawang Pangulo, mga kababayan. Kagaya na lang nitong issue nila sa confidential fund. Ang may pinakamalaking confidential fund ay yung mga ngag-ngag dyan. Mukhang wala Exempted. dito sa manifesto ko. O anong klaseng manifesto yan? Ha? Manifesto ni Gago. Sabi nga ng mga Amerikano, balone. It's a baloney. Walang laman, hindi ba? Oho. Ay, tingnan ko. Baka naman Phony baloney. tingnan natin ko. Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Wow! Coming from the words of the son of the dictator. Demokrasya. Na ngayon, mga kababayan, tila sinisikil ang ating kalayaan. Demokrasya. Kari ng batas, Opo. demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo Only, ha? Targeted, mga kababayan, pangalawang Pangulo. Yan ba ang demokrasya? sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Big deal, mga kababayan. Merry Grace Piatos. Grabe media, grabing twist na nila, mga kababayan. Ngayon pala, ganyan naman talaga ang kalakaran dahil confidential fund nga eh. Gagamit talaga ng alias. Sapagkat hindi mo, ayaw mong tanggapin na yung isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa yung Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May LS din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Amado Guerrero para si Jumakol, mga kababayan.
Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya Tapos sumali-sali ang Philippine Statistics Authority na wala may nagrespetos dito. Wala talaga dahil alias yan eh. Yan ang sinasabi sa batas. Gumamit ka ng alias dahil confidential. orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority. Kung merong birth certificate siya Panglinlang lang yan. O pang-feed sa mga bias na media mga kababayan para palabasing kurakot si Sara. Kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, yung mga Si Joe aliases ang Macol. ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Dahil mga kababayan, ang matatamaan ng confidential fund ng VP Sara Duterte ay yung mga sina Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of the gang. Gusto nila matiktikan mga kababayan kung anong pinagagawa nito si Sara laban sa kanila. Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Karaps! Luwalhati, karapsitsa. Luwalhati, pagkakaintindihan. Ano ba yun? Di ba, nung rebelde pa siya mga kababayan, Alex Bungkayaw Brigade, si Paduano. Luwalhati. Yun, Karapali, luwalhati. Karapali, kaya pala Karaps. Luwalhati, Karapali, parang joke lang ang dating no, Luwalhati. Di ba may Luwalhati Bautista, sino yun? May babae yun. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Luwalhati, Karapali, aklang-akla, si Siya'y Paduano. nag-asawa. Oo. Kung siya'y namatay. Hindi pa naman namatay si Luwalhati, Karapali, si Meron kaya Karaps. may puproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Wala. Wala. Aliases eh. Oho. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat Pilit nilang nililin lang ang tao mga kababayan. Hindi talaga in-explain. ito po ay proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan eh, hindi ka na kailangan humingi ng resibo eh. Yan yung mismo ang sabi ng ombudsman. Basta confidential fund, no need for receipt. Paano ka naman gagawa ng resibo sa ganyang mga bagay? Kung gusto nyo, gumawa kayo ng bagong batas na ipanalify ang mga confidential fund. At tingnan natin kung hindi tayo magko-collapse mga kababayan. Dahil yung confidential fund is an essential part sa governance. Para hindi tayo makakrampol doon sa mga external forces mga kababayan. Kagaya na lang ng mga rebeldeng iyan. Sa totoo lang. Nako. Anyway, Kong, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi pala... Sige. Kayong mga bangag dyan, kayong mga buhaya dyan, kung suporta para kay Ngag-Ngag, anong posisyon nyo sa panawagan niyang wag ituloy ang impeachment? Bakit natuloy pa rin? May nag-file pa rin. Selective. Di ba kaya, bodo lang ni Ngag-Ngag yun. Kasi sa titulo pa lang, talagang specific po para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May pinoproblema ba sa... Yung fellowship nila mga kababayan sa Malacanang, andon ba si Admiral? Ha? What is the agenda? Anong agenda ng isang First Lady sa ganyang mga fellowship na panggobyerno na hindi naman siya halal? Yan ang tanong namin kung nandun si Admiral, ha? Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinyon na yon. Sabagat importante yun eh. Wala. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Akala ba natin mga kababayan, ang lakas-lakas nila, no? Na hindi sila natatakot. Pero ngayon, apparently, nagmumukhang insecure mga kababayan.
Ang trust rating nila abot kisame. Kay Sara Duterte andun na sa baba. Halos inapakan na ng paa ni Tamba. Dahil ang trust rating at performance rating mga kababayan ni Tambaloslos mas mataas na daw kaysa kay VP Sara. Tapos ngayon insecure sila. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.